Dangal greetings everyone, I'm Eliza Mendoza and I'm going to discuss to you the Module 1, Introduction to Formal Languages and Automata. Lesson 2, Operations on String. So we're going to tackle the concatenation, length of the string, reversal, substring, prefix and suffix, and empty string. So what is string? So natakal na natin siya nung Lesson 1. It is a group of symbols from a specific set of letters or characters. It is like a brick we use to build the languages. So concatenation is the process of joining two strings together to make a longer string. So concatenation, ito yung pagsasama ng dalawang string. Like B1, B2. 1, 2, 3 yung B1, then B2 is 4, 5, 6. So pag pinagsama mo sila, magiging B1, B2 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another. A is equal to ABC and B is equal to CDA. Pag kinoncatenate mo sila, AB is equal ABC, CDA. So, pagsasamahin mo lang itong dalawang to. Yun yung concatenation. Example number 3, XY is equal empty string, kaya siya naka-epsilon, and ZA is equal to hello. So, kapag kinoncatenate mo sila, isasama pa rin yung XY, kahit na empty string siya. So, XYZA is equal hello. Okay. The length of a string is the count of how many symbols are in the string. So, ito yung ilang symbol yung nasa string. So, dito sa hello world na to, 13 symbols ang meron, kasama yung space, comma, and exclamation. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, it is 13. Then, the example number 2 naman is string S is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So, ilang length ang meron sa string? Of course, 5. So, ganyan natin siya isulat yung para may bar S, bar is equal to 5. Ito yung symbol ng length of a string. The reversal is the process of rearranging its character in the opposite order. Essentially, the first character becomes the last, and the second character becomes the second to the last, and so on. So, yung gagawin natin dito, like for example, 1, babalik na rin lang natin siya. Then, yung symbol niya is S, superscript R. So, babalik na natin yung ABCD. So, gagawin natin DCBA. Example number 2, string is hello. So, kapag ni-reverse natin siya, S, superscript R, magiging OLE, O-L-L-E-H, kasi nga, babalik na rin natin to. Then, ganun din sa example number 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, magiging 5, 4, 3, 2, 1. So, sa reversal, babalik na rin lang natin yung original string niya. Then, substring is just a part of the original string where the characters are in order and next to each other. So, ang substring is a part of a string. For example, original string niya, automata. So, ano bang meron dyan? Auto. So, pasok siya sa automata. Tom. May Tom. So, pasok siya sa Tom. Math. Pasok siya sa math. And A, pasok siya. Kasi may A. Example number 2, banana. Ba. Yung ba ay nasa inside ng banana. Ganon din yung na. Tsaka na. Nasa inside siya ng banana. So, pwedeng isa na lang to. Like, ba tsaka na. Siguro typo lang tong may na pa dito na pangatlo. For another example naman. Sa hello, single character substring. So, kapag sinabi na, ang substring ng hello, pero isahan lang. So, pwede mong sabihin H, pwedeng E, LL, or O. So, maalin man sa kanila kasi nga, kahit alin dyan sa letter na yan, nasa inside siya ng hello. Kapag 2 character, pwedeng he, kasi nga, dalawahan. So, kukuha ka lang dyan ng dalawa na magkasunod, ha? Baka naman ang kunin nyo, ho, H tsaka O, malayo. So, hindi ganun ang substring. Dapat dalawa na magkatabi. Hindi ka pwedeng kumuha ng E at O
ako. Dalawa yon, parehas na dito. So, it's wrong. Okay? Dapat magkatabi sila. Then, hahatiin mo lang silang dalawa. Like yan, he. Pwedeng ganyan. Then, law. Something ganyan. Then, dito rin sa computer, kukuha ka rin dito ng kahit anong string na kasama dito sa original string na to. So, kahit anong substring, basta kasama siya dito sa na to, sa original string. Then, the prefix, of course, the beginning of a string, and suffix naman is the ends of a string. For example, ano bang beginning ng A? A ng apple. Ang prefix niya is up. Ang suffix niya is pol. Pwedeng ganyan. Then, chocolate. Pwedeng chok. Tapos, late. Triangle, tra, and gel. So, pwede rin sabihin mo na ang prefix niya is A. Pwede yun. Ang suffix niya ay E. Pwede yun. Kasi nga, E yung nasa hulihan. So, pwede kahit ilan yung gusto mong string. Like, 2 string, first 2 string, something ganon. Pwede. Dito rin sa chocolate. Pwede mo i-prefix sa kanya, silang. Ilagay mo C. Ang suffix niya, pwedeng E. Ilagay mo, ilang. Kasi, C, doon nagsisimula yung chocolate, then E, doon nagtatapos ang chocolate. Okay? Prefix niya, C, CA, CAT. Dito kapag whole na. Ang suffix naman, kung ano yung nasa hulihan, T, AT, CAT. So, this is another example, the automata and the house. Prefix niya, H. Kasi dito siya nagsisimula. Ang suffix niya, E. Kasi sa E siya nagtatapos. Okay. So, the empty string is denoted by epsilon. Is a string that contains no character. So, concatenating the empty string to the right of S is equal S, epsilon equal S. Kapag naman to the left naman, epsilon string is equal S. Okay. Katulad niyan. Notation. String epsilon is equal S. So, string niya is world. Then, epsilon is empty string. So, world plus empty string is equal world. Kapag naman left to S naman, mauuna yung epsilon. So, world, epsilon string is equal, epsilon nga, sabihin, empty string, kaya empty siya dito, plus world, so is equal world. So, ganun din dito. Another example lang din to. Okay? So, that's all for the lesson 2. Thank you for watching.